Bakit nga ba may butas ang donut? Isang umaga habang nagkakape ka, may katabi kang donut. Pero bigla kang napaisip, bakit may butas to? Hindi ba sayang yung gitna? Design lang ba to? Karamihan sa pagkain buong buo, pero bakit itong donut may butas sa gitna? Trip lang siguro doon ang gumawa, o baka naman pauso lang. Sa maniwala ka't sa hindi, may malalim at praktikal na dahilan kung bakit may butas ang donut. At syempre, may mga kwento ang butas na yan. Noong unang panahon, ang donut ay buo at makapal. Subalit kapag piniprito ito, sunugan labas at ilawan loob, lalo na sa gitna. Parang relationship na pinilit, masaya sa labas, pero deep inside, hilaw at malungkot pala. Kaya isang araw, naisip ng mga panadero, paano kaya kung alisin ko ang gitna ng donut? At doon nga nagsimula ang klasikong donut na may butas. Pero teka, may mga kwento pa kung bakit nga ba may butas ang donut. Noong taong 1847, may isang American sailor na nagngangalang Hanson Gregory at noong mga oras na yon, siya ay kumakain ng donut habang binabayo ng malakas na alon ng barko. Napilitan si Kapitan Hanson Gregory na magdesisyon agad. Kung hindi niya agad hahawakan ng dalawang kamay ang manibela ng barko, malamang na tumaob ito. Kaya biglang may pumasok na ideya sa isipan ng kapitan. Itinusok niya ang donut sa isa sa mga bakal ng manibela. Makalipas ang ilang oras, nang humupa na ang bagyo, ay kinain niya ulit ang donut. Napansin niyang may butas ang donut at mas nagustuhan niya ito. Kaya pumunta siya sa kusina at sinabi niya sa kusinero na gawing may butas ang donut na iluluto nito. At ito pa ang isang kwento ng butas ng donut. May mga nagsasabi na bago pa sa kwento ni Kapitan Hanson Gregory, gumagawa na ng fried dough ang mga Dutch immigrants sa Amerika. Ang tawag nila doon ay olikok, na ang tawag natin sa ngayon ay donut. Buo ito pero minsan nilalagyan ng nuts o prutas sa gitna. Kaya nga ang salitang donut ay galing sa dough at nut, dahil dating may laman ang gitna. Ikaw, ano sa dalawang kwento ang kapanipaniwala sa'yo? Ito naman ang technical na paliwanag sa butas ng donut. Dahil nga naging hilaw kasi ang gitna ng donut kapag niluluto. Ang may butas na donut ay mas mabilis maluto ng 30% kumpara sa buo. Mas even ang oil distribution at mas madali itong maluto ng pantay. Hindi hilaw at tama lang ang pagkakaluto. Ah, yun pala yun. Akala ko design lang. Now you know. Kaya noong 1920s, sa New York, naimbento ang unang donut machine. Mas mabilis, mas consistent at mas madaling gumawa ng perpektong bilog na may butas sa gitna. At noong World War II, nagkaroon ng tinatawag na donut girls. Mga babae nagluluto at namimigay ng donut sa mga sundalong Amerikano. Nagiging comfort food kasi nila ito at para hindi ma-homesick ang mga sundalong Amerikano. Hindi nagtagal, umabot na rin ang donut sa Pilipinas. Noong 1981, dumating sa bansa ang Dunkin Donuts at simula noon, naging pambansang pasalubong na ang donut. Galing ka sa Maynila, uwi ka sa probinsya, at syempre may dala kang box ng donut. Ngayon, marami ng klase ng donuts. May custard filled, cream filled, choco, matcha, at bacon stuffing pa nga. Pero yung classic ring shape, syempre hindi siya mawawala. Kasi kahit maraming bagong pauso, may mga bagay pa ring original at try and tested. At ang butas, hindi siya kakulangan. Siya ang dahilan kung bakit mas naluluto ng maayos ang donut. Syempre, pag naluto ng maayos, mas masarap, di ba? Parang sa buhay lang natin, yung akala mong kulang ay may dahilan pala. Hindi lahat ng kulang ay problema. Minsan, yan ang sekreto ng perpektong timpla. Kaya next time nakakain ka ng donut, huwag mo nang tanungin kung bakit may butas sa gitna. Tingnan mo siya bilang dahilan kung bakit ito naluto ng tama, pantay at balansing-balanse. Yan ang dahilan kung bakit may butas ang donut. At kung nag-enjoy ka sa kwentong may butas, sa kwentong trivia, mag-like at mag-subscribe ka na. Bye-bye!